Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. So tayo po ay manalangin. O Diyos, papuring galing sa iyo. Ama, luwalhating mula sa iyo. Jesus, parangal na galing sa iyo. Ito po ang ibig namin. Kaya tulungan mo kaming lahat na magkamit ng parangal mula sa Ama, sa iyo, Panginoon, at tulungan kami ng banal na Espiritu para maging nakararangal. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. So, hawakan mo po ang iyong pagitan ng sikmura at tiyan. Yun po ang iyong Espiritu. In between, dito po sa tiyan at sa sikmura. O Diyos, ngayong sandaling ito, I pray that all of them will be granted this gift of discerning of spirits. That this discerning of spirits will be sharp, be strong, at magiging silang matibay at makikita nila bago mangyari ang anumang mga bagay. Igawad mo ito sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Yan po ang ating kailangan, discerning of spirits. To know the time, the season, and what God is doing. With that gift, in advance, mauunawa mo kung ano ang gagawin ng Diyos. Muli, tayo manalangin, hingin natin ang patnubay ng banal na Espiritu. Banal na Espiritu, alam namin na limitado ang nalalaman namin. Inaamin namin na kailangan namin bawat sandali ang iyong patnubay. At kami ay lubusan na inilalagak ang buhay namin sa iyong pamumuno. Bless everyone, Holy Spirit, because it is only you who can love people through us. Without you, our love will be fleshly and carnal. Kaya, puspusin mo kami ng iyong bunga at ang pag-ibig ay dumaloy sa amin. Sa iyo ang papuri, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa John 5:41, so honored by honoree. John 5:41. I receive not honor from men. I receive not honor from men. Hindi ako tumanggap ng anumang parangal mula sa mga tao. Kung atin pong uunawain ito, kadalasan, ang isang tao gumagawa ng mabuti para makuha ang parangal ng kanyang tatay, ng kanyang nanay,
o di kaya kanyang mga kaibigan. Ngunit atin pong pansinin, ang susi ng pinagpala at matagumpay na buhay ay yung ang hahangarin natin ay parangal na galing sa Diyos. Ang sabi rin ng Panginoon, I seek not glory from men. So, hindi ako naghahanap ng luwalhati mula kanino mang tao. Ang pangatlong sinabi niya, I seek not praise from men. So, honor, glory, praise. Kung titingnan po natin, ang parangal, ang luwalhati, ang papuri ng Diyos para sa iyo at para sa akin, kapag ito po'y ating hinangad, kapag ito po ay ating minithi, matibay po tayo. Matatag po tayo. Kung titingnan po natin ang psychology. Ang psychology po ay tumutukoy sa emosyon, sa pag-iisip. At kung titingnan po natin ang kanilang terminology ginagamit ay introvert, extrovert. So yung introvert po ay makasarili, yung extrovert ay all out. Meron pong mahusay sa pakikipagkaibigan at meron namang takot makipagkaibigan. Subalit, kung atin pong uunawain, yung parangal na buhat sa Diyos ay atin pong maiisagawa. Sa John 5:23. So, sisiyasatin po natin. Sa John 5:23. That all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father, which hath sent him. So, ang atin pong unang gagawin ay parangalan ang anak. So, paano po pinararangalan ng anak? Siya ba'y pangunahin sa iyong isipan pagkagising sa umaga? Paano pararangalan ng anak? Ipinagmamalaki mo ba na kaya buhay ka ngayon ay dahil kay Jesus? Ipinagmamalaki mo ba na kaya ka may bonus ngayon at 13-month pay ay dahil kay Jesus? Ipinagmamalaki ba natin na dahil kay Jesus? Dahil kay Jesus, para kay Jesus. Yun po ang pagpaparangal. At pag pinarangalan natin ang anak, napaparangalan natin ang ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi rin nagpaparangal sa ama na nagsugo sa kanya. And then, sa John 12:43, John 12:43, ano po ang sabi? For they love the praise of men more than the praise of God. Mas gusto nila na purihin sila ng tao kaysa ang papuring buhat sa Diyos. Kaya ito po ay babala ng Panginoon na kailangang hahangarin natin sa araw-araw ay ang papuring buhat sa Diyos. Ano po ba ang papuring buhat sa Diyos? Ito po, good and faithful servant, mabuti at tapat kong lingkod. Lagi kang tapat sa kokonti. You have been faithful with small things. I will give you greater things. So yun po ang pagpaparangal. Kaya hindi po tinitingnan dito kung ano ang meron ka. Ang tinitingnan po dito
ay nagpapasalamat tayo kung ano ang meron tayo. Hindi natin tinitingnan yung wala sa atin. Ang tinitingnan natin ay yung hawak natin. Yun po ang gagamitin natin upang parangalan ang Diyos. Kaya nga kung atin pong uunawain sa John 8:50, John 8:50, ito po yung sikreto ng isang buhay na pararangalan ng Diyos. Pag nasumpungan ka ng Diyos, amen? Ikaw po ay gagamitin ng Diyos sa mahiwagang pamamaraan, pagpapalain ka ng Diyos, ng pagpapalang hindi mo kayang hingin sa Diyos. Kaya manggigilalas tayo dahil yung hindi natin hiningi, ibinibigay ng Diyos. And I seek not mine own glory. There is one that seeketh and judgeth. So, hindi ko hinahanap ang aking luwalhati. Kaya nga, kung atin pong unawain, huwag tayong maghahangad ng anumang parangal, papuri ng tao. Sa halip ang ating pag-ukulan ng buong pansin, tutok lang tayo, na ang Diyos ay maluwalhati, na ang Diyos ay maparangalan. Amen? Na anuman ang nangyayari sa atin, pinupuri natin ng Diyos. Sobra ang pera o kapos, magpupuri ka sa Diyos. Nakakatulog o hindi, magpupuri ka sa Diyos. May sakit o malusog, nagpupuri ka sa Diyos. Amen? Ngayon, atin pong tingnan yung sinabi ni Solomon sa Mangangaral 8:14. Ecclesiastes 7:14. 7:14. In the day of prosperity, be joyful. But in the day of adversity, consider. God also hath set the one over against the other, to the end that man should find nothing after him. Isentro po natin to the end, to the very purpose, to the very reason. So the essence of life is this, that man should find nothing after him. Na ang tao ay hindi niya masusumpungan ang mga bagay. So ano po ang after him? Nasa unahan tayo at walang mga bagay na tayo'y masusumpungan sa unahan, ano po? Kung hindi ka magiging joyful. Sabihin mo sa iyong katabi, joyful. Joyful. So kailan ang joyfulness? In the day of prosperity. Ngayon, may keso di bola ka na. O noong nakaraang Pasko, ikay masagana. At ngayon, walang handa. So, in the day of prosperity, be joyful. But in the day of adversity, consider. So, mag-iisip ka. Titingnan ng Diyos kung magiging kang maligaya kahit walang pangnot si buena. Hello? Amen? So, bihira namang mangyari ito kung sakali lang. And then, pansinin po natin, God also had set the one over against the other. So, anong pinag-uusapan dito? Prosperity and adversity. Ano po ang ibig sabihin ng adversity? Matinding pagsubok. Kaya kung ikaw ay nasa kasaganaan, magalak. Kung ikaw ay matindi ang pagsubok, ayun, purihin ng Panginoon. Magalak din, amen? Oh, kaya nga pansinin po natin, kaya may kasaganaan para ikaw ay maging nagagalak. At kaya naman may kabiguan para maalaala mo na lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa ay pansamantala.
Hindi tayo magmamalaki. Kaya nga, kung atin pong unawain ng ating ipagmamalaki, ang Diyos at tayo'y ipagmamalaki ng Diyos dahil Siya'y ating ipinagmamalaki. Oh, hindi po pera ang kaligayahan ng tao. Ang kaligayahan po ng tao ay buhat sa Diyos. Kaya nga, ating tingnan tuloy-tuloy, verse 44 ng John 5. Ikaw ba'y naniniwala kay Jesus? Tingnan natin kung totoo nga kayo naniniwala. Sa John 5:44, how can you believe? Ayun ang tanong ng Panginoon. Paano kayong maniniwala? Paano kayong sasampalataya? How can you believe which receive honor one of another, and seek not the honor that cometh from God only? Particularly, take note, yung word na only. So, hindi kayo maniniwala, hindi ako maniniwala kung hinahangad kong ako'y parangalan ninyo. Kung hinahangad ninyong kayo'y parangalan ko, hindi tayo sasampalataya kay Jesus. Sino ang tunay na sumasampalataya kay Jesus? Yung ang hinihintay ay parangal, buhat sa Diyos. Ano po ba yung parangal na buhat sa Diyos? Malaki ang utang mo. Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad. Matagal ka nang may sakit at ang mahal nung gamot na kailangan mo. Hindi mo alam kung paano ka gagaling. So, atin pong pansinin. Seek the honor that come from God. So ano ang karangalan ng Diyos? Makagawa siya ng kagalingan sa iyo at sa akin. Ano ang karangalan ng Diyos? Makagawa siya ng himala sa iyo. Nakukuha niyo po? So, kung atin pong uunawain, ang paniniwala o pananampalataya ay yung ating hinahanap na makagawa ang Diyos ng nakararangal sa Kanya. Amen? Kaya nga ang nakararangal sa Kanya, pansinin po natin, tingnan natin sandali sa John 11, hahanapin mo yung makakarangal sa Kanya, 11:41 ng John. They took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. So ang panalangin po laging naririnig ng Ama. Tatlong bagay po ang elemento ng panalangin. Number 1, the God to whom we pray. Number 2, the man who prays. Number 3, the evil one against whom we pray. Tagalogin ko po, ang tatlo pong elemento ng panalangin ay ang Diyos na iyong dinadalanginan, ikaw na nananalangin, at ang pangatlo, ang diablong si Satanas na ating linalabanan sa panalangin. So, ano po ang sabi? I thank thee that thou hast heard me. Verse 42. And I knew that thou hearest me always, but because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. Verse 43. And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. Nabuhay po yung patay. Tingnan natin sa verse 40. Jesus said unto her, Said I not unto thee that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God. So seek the glory of God, not the glory from men. Seek the praise of God, not the praise from men. Kaya kung atin pong unawain, seek the honor of God, not the honor from men. Ang laging hahanapin mo po ay ang parangal. Kaya nga, ang sabi ng isang lalaki, Pastor,
pag nasumpungan ka ng Diyos, pararangalan ka ng Diyos. Ano po yung parangal na buhat sa Diyos? Una, nais kong inyong maunawaan, ang tunay na sumasampalataya sa Diyos, ang kanyang hinahangad ay ang parangal na buhat sa Diyos. Pangalawa, ulit-ulitin ko po, luwalhating mula sa Diyos. What is the glory? Ang ibig sabihin ng glory po, sasamahan ka ng Diyos at ikaw ay kanyang pupuspusin ng kanyang biyaya. Yan po ang glory. Kaya laging ating uunawain, luwalhati ng Diyos, parangal ng Diyos, glory, honor, and praise from God. Hindi po sa tao. Dahil kapag sa tao po, gumawa ka ng mabuti at hindi nagpasalamat sa iyo, maiinis ka. Tapos, susumbatan mo siya. Pero kung papuring buhat sa Diyos, gumawa ka man ng kabutihan sa tao at hindi ka pasalamatan, hindi bale. Basta ang papuring buhat sa Diyos ang ibig ko. Amen po ba? So, ang pangalawa, so seek the honor that cometh from God only. Yun po ang hahanapin mo. Ano po? Ngayong season na ito, pagpasyahan mo, hahanapin mo, ay parangal na buhat sa Diyos. Number 2, the honor of God is given to those who honor the Son. Paano po bang panalangin? Ang panalangin po'y ganito. Lagi mong aalalahanin. You have to recall over and over again and again yung natapos ng Panginoon doon sa krus. Remind yourself, speak loudly to remind the devil na ikay matagumpay because of the finished work on Calvary. Hindi po tayo maunlad, hindi po tayo malusog dahil lang sa ating sarili. No. It's the fruit of that finished work on Calvary. Maganda ang posisyon mo sa trabaho because of that finished work on Calvary. Kaya nga, kailangan remind yourself, remind God that you know na tinapos ng Panginoon ang gawa para sa ating katubusan. At kung tayo ay iniligtas, tayo rin ay pasasaganahin. Kung tayo iniligtas, tayo rin ay pagagalingin. At kung hindi man tayo gumaling, tayo ay patitibayin. Amen? At tayo ay makatatapos na ang ating buong buhay ay tanging nakaalay ay sa Kanya. Thirdly, when you are honored, when you receive honor, glory, and praise from God, it is always followed by signs, wonders, and miracles. Amen? So in word, you will have an excellent speech. In work, you will be skillful. Why? Because you are honored by God. Kaya nga kung titingnan natin, ang sabi ng Panginoon sa Mount of Transfiguration at maging doon sa baptism in Jordan, my well-beloved Son, in whom I am much pleased. Yun po yung parangal. Kaya nais kong ipaunawa sa iyo kapag ikay nagagalak anuman ang sitwasyon, napaparangalan ng Diyos. Kaya pararangalan kanya, bibigyan kanya ng himala, gagawang kanya ng pagpapala, sunod-sunod na biyaya ang magaganap sa iyong buhay. Bakit? Dahil ikaw ay nagagalak sa Panginoon. So you are honored by honoring Him, na hindi mo siya sinusumbatan. Amen? Na hindi mo siya tinutukso. Basta may kagalakan tayo sa gitna ng kasaganaan at maging sa panahon ng pagsubok. Elijah was honored by God. Enoch was honored by God.
Hannah, the mother of Samuel, was honored by God. Daniel was honored by God. Shadrach, Meshach, Abednego was honored by God. So in closing, if you desire, if you aspire, if you are focused, you are fixated to receive the honor, to receive the glory, to receive the praise from God. Ito po ang sasabihin ko sa inyo. Your life will never be the same again. Yung mga taong minamaltrato ka, yung mga taong minamaliit ka, mapapahiya. Sapagkat sila ilalagay ng Diyos sa kahihiyan para ikaw ay parangalan. Bow down your head. O Diyos na dakila amang makapangyarihan, let your people seek honor, seek glory and praise from you. Bless them with this in Jesus Christ's name. And everyone shout, Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaaniyahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunang ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.